Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dating rebelde na naging hari ng Scotland at nilabanan ang hukbo ng mananakop na England sa kabila ng kakulangan sa tauhan. Ang pelikulang ito ay ang United Kingdom action war movie na pinalabas taong 2018 na pinamagatang Outlaw King. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Taong 1304 sa Scotland, namatay ang hari ng walang tagapagmana sa trono. Ang mga naghihimagsik na kinabibilangan ni Robert Bruce at John Comyn na parehong naghahabol sa trono ay sumuko at sumumpa ng katapatan kay Haring Edward ng Inglaterra. Habang hindi pa naihayag ang susunod na kokoronahang hari ng Scotland sa dalawa, ang Inglaterra muna ang mamumuno sa bansa at tatanggap ng buwis ng mamamayan. Matapos ang panunumpa ng katapatan, hinamon si Robert ng anak ng hari na si Edward II para sa isang duelo. Magkaibigan ng kanilang ama kaya madalas na silang nagkikita at nagkaharap noon. Gayunpaman, may itinatagong galit ang prinsipe sa mga Scot, pero ipinatawag ito ng amang hari upang sawayin ang inaasal. Isa pang lalaki ang gustong magpetisyon sa hari na nagngangalang James Douglas para bawiin ang kinuhang lupain ng kanyang mga magulang, ngunit tinanggihan ito ng hari dahil sa taksil niyang ama. Kinagabihan sa isang salo-salo, ang anak ng senior marshal ng hukbo ng hari na kanya ring apo ay ipinaris kay Robert bilang mapapangasawa tanda ng pagkakaisa ng dalawang bansa. Matapos umuwi ni King Edward ng Inglaterra, malaki ang kumpiyansa ng ama ni Robert na sa kanila ibibigay ang korona dahil sa pagkakaibigan nila ng hari, umuwi na din sila sa kanilang kastilyo. Hindi nagtagal dumating na ang mapapangasawa ni Robert na si Elizabeth na hinatid ng prinsipe. Nakilala nito ang anak ni Robert na si Marjorie, namatay ang asawa niya noon sa panganganak, ikinasal din agad ang dalawa sa kabila ng hindi pa nila kilala ang isa't isa. Isang araw dumating ang kawal ng hari upang kumuha ng mga lalaking gawing mandirigma na hindi nila dapat tanggihan, ngunit pati ang batang lalaki ay gustong isama. Pinigilan ito ni Elizabeth at nagpakilala na ang kanyang ama ay senior marshal ng kanilang hukbo. Nagulat si Robert sa ginawa ng asawa, at hinangaan ang katapangan nito na labis namang ikinatuwa ni Elizabeth. Nang gabing yun, nakausap ni Robert ang ama kung paano sila naging magkaibigan ni Haring Edward. Ikinakatakot niya na baka nagkamali siya ng pagtitiwala sa hari. Maya-maya pa binawian na ng buhay ang ama ni Robert at agarang inilibing. Kahit kakatapos lang hindi nagsayang ng oras si Robert, hinatid niya sa bayan ng buwis para sa Inglaterra. Nang paalis na sila, nakita na lang nilang nagkakagulo. Ipinapatay ng hari si William Wallace, ang dating namumuno ng rebelyon sa Scots na ikinagalit ng lahat. Pag-uwi nito, pinalabas ni Robert si Elizabeth dahil isa itong Ingles, at kinausap ang mga kapatid para mag-organisa ng rebelyon laban sa Inglaterra sa kabila ng panunumpan nila kay Haring Edward. Matapos nito, kinausap siya ni Elizabeth dahil sa pagbabaliwala sa opinyon niya. Sinabi nitong kahit ano pang desisyon ang tatahakin niya, mananatili ito bilang kanyang asawa. Kinabukasan, maagang umalis sila Robert para kausapin si John Comyn sa isang simbahan. Sinubukan niyang hikayatin itong sumali sa rebelyon pero tumanggi si John at nagbantang ipapaalam kay King Edward ang binabalak niyang pag-aaklas. Dahil dito, pinatay ni Robert ang katunggali sa korona na alam na din naman ng kasamahan na magtra-tridor siya. Sa kabila ng ginawa ni Robert, pinatawad siya ng mga kaparian at sinusuportahan para maging hari ng Scotland kung susuportahan niya ang simbahang Katoliko. Sa Scone kakoronahan si Robert upang maging legal, ngunit may kalapitan ito sa Inglaterra. Samantala, ikinagalit ni King Edward nang malaman ang ginawa ni Robert. Idineklara siya ng hari bilang isang bandido at pinadala ang prinsipe upang sugpuin siya, na ang lahat ng tutulong sa kanya ay paparusahan ng kamatayan. Sa pulong ng konseho ng maharlika ng Scots, karamihan ay tumangging suwayin ang kanilang mga panunumpa sa hari ng Inglaterra. Sa kabila ng kakulangan sa suporta, tumungo pa din si Robert sa Scone upang makurunahan bilang hari ng Scotland. Habang naglalakbay sila, nakasalubong nila sa daan si James Douglas na inakalang kalaban. Sumumpo itong maglingkod kay Robert bilang tagapagtanggol habang buhay na ang layunin ay mabawi ang lupain ng mga magulang na ninakaw sa kanya. Sa Inglaterra, nagkaroon ng seremonyas ang hari bago ipadala ang prinsipe. Kasalukuyan na ding kinukurunahan si Robert, ang bagong hari ng mga Scots na sinusuportahan lang ng iilang maharlika.
Bago pa dumating ang prinsipe, kumilos na si Valens ang bayaw ni Common na naglilingkod sa hari ng Inglaterra upang harapin ang bagong hari ng Scots. Hiniling sa kanya ni Robert na bumalik na lang sila sa kanilang lupain, ngunit nagmamatigas ito at hinamon siya ng labanan. Iminungkahi ni Robert na harapin siya sa isang duelo upang wala ng ibang madamay. Sumang-ayon si Valens, pero kailangan nilang ipagliban muna dahil araw ngayon ng linggo bilang respeto. Nang gabing iyon, habang masayang kasama ni Robert ang pamilya, naglunsad ng isang sorpresang pag-atake ang mga Ingles na pinamumunuan ni Valens. Agarang ipinatakas ni Robert ang asawa at anak sa kapatid patungong Kildremy, France sa kaibigan niyang Maharlika, at hinarap ang mga hukbo ng Ingles sa labanang walang kasiguraduhan, dahil sa di inaasahang pag-atake na pilitan na silang umatras ng mga natitirang kasamahan. Bigong mapatay ni Valens si Robert sa pag-atake, kaya nagpa-anunsyo ito ng pabuya para sa makakapagturo sa kanya. Nagawang makaligtas ng pangkat ni Robert na may 50 tao na lang ang natitira. Sa kanilang paglalakbay na kasalubong nila si MacDougall, hinikayat niya itong makipag-alyansa sa kanila upang magkaisang lumaban para sa Scotland, ngunit tumanggi ito dahil sa pagpatay niya kay Common na kanyang pinsan. Muntikan ang nagkaharap sa laban ng dalawang pangkat, pero pinadaan din sila ni MacDougall. Samantala, ang reyna kasama ang anak ni Robert ay nakarating na ng Kildremy na pinamumunuan ni Lord Fraser upang doon muna magtatago. Ang prinsipe naman ay sinalakay lahat ng mga Kastilyong sumusuporta kay Robert Bruce. Balak nila Robert na magtungo sa Islay upang doon muna magtatagupan samantala, pero ilang bangka lang ang pwede na lang magamit nila. Habang sinusubukan nilang makatawid, sinalakay sila ng pangkat ni MacDougall na humantong sa kamatayan ng ilang kasamahan. Agarang bumalik si Robert para sana tumulong, ngunit nakita niyang napatay ang kapatid. Napatay naman ni James si MacDougall at agarang tumakas ang pangkat na pilit na lang kumapit sa bangka upang makaligtas. Pagdating ng prinsipe, galit na galit ito kay Valens sa hindi pag-antay sa kanya at natakasin pa sila ni Robert. Nagbanta itong paparusahan siya ng kamatayan pag hindi niya ito mahuhuli. Ibinalita naman sa prinsipe ang kinaroroonan ng asawa at anak nito. Kalaunan sinalakay ng prinsipe ang Kildremy, pinatakas ni Lord Fraser si Elizabeth at ang anak ni Robert sa pagdaan sa likuran. Pinapasok din nila ang prinsipe upang hindi na mapinsala ang Kastilyo. Nang alamin ng prinsipe ang kinaroroonan ni Elizabeth, itinatanggi nila ito, ngunit nahuli pala sila ng mga kawal. Pilit ding pinapaamin ang kapatid ni Robert sa kinaroroonan nito na wala naman talaga siyang alam. Nang hindi niya maituro ang kapatid, hinatulan siya ng kamatayan ng prinsipe maging si Lord Fraser at dinala sila Elizabeth patungong Inglaterra upang ikulong. Sa kabila nito, patuloy na naghanap sila Robert ng makakasama para lumaban, ngunit tinanggihan siya ni Lord Mackennan dahil imposible silang mananalo sa kukunting tao lamang. Umaasa naman si Robert na magbabago ang isip niya sa takdang panahon at nakahanda siyang mag-antay. Kalaunan sa wakas nakarating na ng Islay ang pangkat nila para doon na muna manatili. Sa Inglaterra naman ang anak ni Robert kinuha ng isang madre kay Elizabeth upang ihiwalay sa kanya. Makalipas pa ang ilang araw, nabalitaan na lang nila Robert na bumagsak na ang Kildremy at kinuha ng prinsipe ang anak at asawa. Dahil dito nagdesisyon na si Robert na bumalik upang bawiin ang Kildremy gaya ng estilo ng mga bandido. Sa pamamagitan ng kakilalang magdadala ng kahoy papasok ng Kastilyo, nakapasok sila sa loob ng walang nakakahalatang bantay, sa kasinalakay ang mga kawal ng Ingles hanggang sa matalo nila ang lahat at sinunog ito upang hindi na mapakinabangan ng mga kalaban. May kalapitan lang din ang lupain ng ama ni James sa lugar. Hiniling niyang bawiin ito kaya binigyan siya ni Robert ng makakasama upang tulungan siyang mabawi ang lupain niya. Agarang nagtungo si James gaya ng ginawa nilang pagsalakay. Sa oras ng pagdarasal doon nila ginawa ang planong pag-atake ng walang hawak na sandata ang mga kawal. Matagumpay na nag-api nila ang mga ito at pinalaya ang lahat na ginawang alipin ng mga Ingles. Ipinakalat din ni James na maglingkod kay Robert Bruce ang hari ng Scots. Sa Inglaterra, nang mabalitaan ng hari ang ginagawang pagsasalakay ni Robert sa mga nasasakupan nilang mga kastilyo sa Scotland, nangako ang prinsipe na hindi na nila ulit bibigwin ang hari. Habang unti-unti nang napapabagsak ng pangkat ni Robert ang mga Ingles, may iilan na ding gustong sumama sa kanilang lumaban para sa kalayaan. Naibalik naman kay Robert ang korona pero ipinatago niya muna ito habang nasa kalagitnaan pa sila ng laban. Nangako naman ang batang magdadala na iingatan ito ng buong buhay niya. Samantala, sa kulungan ng Inglaterra dumating ang magulang ni Elizabeth na sobra nitong ikinatuwa.
inalok siya ng prinsipe ng kalayaan kapalit pumayag siyang ipagwalang bisa ang kasal niya kay Robert. Hindi sumang-ayon si Elizabeth sa kagustuhan ng prinsipe dahilan nang ikinulong siya ulit at ngayon ay nasa nakabitin ng kulungan na mas mahirap ang sitwasyon. Dahil din sa dinulot ng pagsalakay ni Robert mismong si Haring Edward na ang nangunguna patungong Scotland upang hulihin siya. Ngunit sa paglalakbay hindi na kinaya ng katawan ng hari ang magpatuloy pa, bago ito namatay nagbilin siya sa prinsipe na isama ang mga buto niya palagi sa labanan hanggang sa mapugutan ng ulo si Robert Bruce. Binawian na din doon ng buhay ang hari pero hindi tinupad ng prinsipe ang pangako sa ama at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagmamasid pala sila Robert sa pagdating ng mga Ingles at nagmadaling bumalik, para maghanda at nagbalak gumawa ng mga patibong para sa kanila. Nagtulungan silang maghukay upang makagawa ng mga panlaban sa Ingles na magpapahina sa kanilang puwersa. May mga dumating din na gustong tulungan sila na ikinagulat nang makita ang haring kasamang naghuhukay. Kalaunan dumating na ang hukbo ng prinsipe na humigit kumulang 3,000, hinarang sila ni James sa daan para ipaalam na pinadala ito ng hari ng Scots upang harapin sila bukas sa laban sa kalapit na burol na tinatawag na Loudon Hill. Doon na nagpalipas ng gabi ang hukbo ng prinsipe na malaki ang tiwalang mananalo sila sa laban sa laki ng kanilang puwersa. Nasa 500 lang ang pangkat ni Robert na siguradong hindi kayang tapatan ang mga Ingles pero sa ginawa nilang paghahanda umaasa pa din itong mananalo. Dumating naman doon si Lord Mackennan na kinikilala na siya ngayong hari at humingi ito ng tawad sa hindi niya noon pagbibigay tiwala sa kanya, ganun pa man tinanggap ito ni Robert na sumama sa kanilang laban. Kinabukasan nakahanda ng makipagdigma ang pangkat ni Robert na ipinaglalaban ang kalayaan ng kanilang bansa. Dumating na din sa lugar ang hukbo ng prinsipe na handang-handa na sa laban. Bago pa man magsimula, pinalakas ni Robert ang loob ng mga kasamahan na lumaban para sa karangalan at para sa bansa. Matapos nito doon na nagsimulang sumugod ang malaking puwersa ng mga Ingles, gaya ng inaasahan na hulog sila sa patibong na inilatag ni Robert na dahilan ng nagpahina sa mga ito kaya madali na lang silang natatalo ng mga Scots nang walang kabayo. Sinubukang umiwas ng mga Ingles na dumaan sa harapan sa pamumuno ni Valens na ikinagalit ng prinsipe ang ginawa niya. Sinadya talaga ni Robert na gumawa ng hukay doon dahil sa paligid nito ay may malalalim na putik na siguradong hindi rin sila makakadaan. Matinding labanan ang nangyari maging ang prinsipe ay sumugod na rin pero bumagsak din ang kabayo niya. Dahil sa pagkawala ng kabayo ng mga Ingles natatalo na ang kanilang hukbo. Dahilan ng napilitan ng umatras ang mga ito na ang ibig sabihin ay natalo sila ng mga Scots. Sa wakas, masayang-masaya ang mga Scots na nanalo sila sa laban, naiwan pala doon ang prinsipe. Nakaharap ito ni Robert sa isang laban habang nanunood sa kanila ang mga kasama. Natalo ang prinsipe sa laban at nagsisigaw na humihingi ng tulong pero naiwan na siya doong mag-isa. Sa kabila nito hinayaan siya ni Robert na mabuhay at doon na nagdiwang ang lahat sa pagkapanalo nila laban sa mga Ingles. Matapos nito nakita na lang ni Robert ang bata na nag-aagaw buhay na dala pa din ng korona, hanggang sa bawian ito ng buhay. Kalaunan, nabawi ni Robert ang anak at pinalaya na din si Elizabeth sa Inglaterra. Nagkita ulit sila ni Robert at bumuo ng pamilya ng magkasama. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!